Sabi nga natin, gumawa kayo ng katarantaduhan, nireklamo kayo ng mga nabiktima ninyo. Pagkatapos, yung kamalian ninyo, isinisisi ninyo sa gobyerno, administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Paano nangyari yon? Na pumasok yung politika. Yun ang ating Pangulong Bongbong Marcos. With the next president na galit mga kababayan, successor of the president, Martin Romualdez. Tingnan ninyo ang pabahay na to. May swimming pool pa. Mga kondominyo. The March 11 arrest and turnover to ICC of her father by Philippine authorities was an attempt to cover up the First Lady's controversy in the US. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito. Pinapakalat ni Marlica noon. First Lady. Unang-una po, nagpapagang mga balita at magtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Dito muna tayo mga kababayan sa ating joke time para lagi lang tayo masaya. Padala po ni Joraisa Severino. Kwentong tato. Kwento ng magbarkadang si Hari at saka si Sal. Nagiinuman yung dalawa. Sabi ni Sal, "Paring Hari, bakit parang mainit yung ulo mo?" Sabi ni Hari, kasi pare, naasar ako doon sa mga tambay doon sa amin. Lagi akong binubuli." Sabi ni Sal, "Gusto mo, risbakan natin?" Sabi ni Hari, "Wag na pare. Hindi man na niya ako sinasaktan. Lagi lang akong tinutokso." Sabi nila kasi, siguro daw anya bading ako. Kasi sa lugar namin, ako lang daw yung walang tato. Puro anya kasi doon sa lugar namin may tato, yung mga siga-siga. Sabi ni Sal, "Bakit hindi ka rin anya magpatato para hindi ka naasarin?" Sagot ni Hari, "Yun nga yung iniisip ko pare. Magpatato rin yung talagang mas astig." Ngayon, kinabukasan tumawag si Hari kay Sal sa cellphone. Sabi ni Sal, "Ano pare, nagpatato ka na?" Sabi ni Hari, "O pare, katatapos lang. Kaya kanya, hindi na ako asarin ng mga tambay doon sa amin." Sabi ni Sal, "Ayos. Saan ka niya nagpatato, pare? Saan banda ng katawan?" Sagot ni Hari, "Sa kilay, pare. Tinaasan ko na yung tato ko sa kilay para magmukhang mataray." Confirm? Kala ko kung sa dibdib o kaya dito sa braso nagpatato, sa kilay po, pinataasan para daw magmukhang mataray daw po. Hindi na siya asarin kasi sa isang tingin pa lang mataray na. Confirm? Anyway, joke man lang po. Pero makatotohanan ang joke ito kay Hari. Bakit kasi yung pinili pang pangalan, Sal at Hari? Parang mga familiar names. Kapangalan yung isa ni Sal Panelo at yung isa naman ni Hari Roque. But anyway, joke man lang po. Matik na 200 pesos. Kasali ka na rin sa monthly draw natin. 5,000 yung cash prize pag nabonot yung pangalan po ninyo. Pag hindi, qualified ka pa rin sa grand draw natin sa December, 10,000 pesos yung cash prize. Yung mga gusto na magpadala ng entries nila sa ating joke time, mag-message lang po kayo sa aking Dante Maravillas page. Dante Maravillas vlog page. Tapos sa FB account natin, Dante Maravillas. Share naman po ninyo yung ating mga taga-subaybay sa buong mundo. Like and share po ninyo and click subscribe kung hindi pa kayo naka-subscribe dito sa ating Bullseye News on the Go. Para laging masaya. Diba? At saka updated kayo sa mga kaganapan dito sa ating bansa. O ngayon, i-share ko ito sa inyo na latest viral na video. Isabi ko sa inyo, yung mga DDS, yung mga Duterte mga kababayan, mahilig magpa-viral ng mga video. Tama yung kasabihan, kung ano yung iyong itinanim, ay siyang iyong aanihin. What you sow, you reap. O ngayon, nakita mga kababayan sa nagba-viral ngayon na video. Sabi, si Pulong ito,
Parte ito daw, mga kababayan, ng video na naputol. Yung nakikita po sa CCTV, ginugulpi ni Pulong yung isang bugaw. Ito yung yung nauna. Mahaba pala yun, mga kababayan. At dito na rin, nakita natin yung mukha nung alleged na bugaw na nagreklamo laban kay Pulong. Ayan, siya pala ito. Nakita ko lang po. Posted by BBM Youth Movement 6 hours ago. Siya yung nagdala ng mga babae. Yan po. Kasi nagbigay ko ng babae sa kanya. Yan o. Nakikipagtukaan itong lalaki na ang sabi si Pulong ito. Yung tinutuka, mga kababayan, yung isang babae na possibly ito yung binigay na babae. Dala nun ni... ito, i-replay ko sa inyo, mga kababayan. Yan siya. Nakita ko sa inyo. Kasi nagbigay ko ng babae sa kanya. Yan siya. Mas safe dito kaysa dun sa laban. Mahirap kasi dun yung nabangga ko doon, malaking tao doon. Binugbog niya ako, kaya sobrang sama para nakakita ng kakaroon tao eh. Kakaroon tao eh. Nahaharap sa reklamong physical injuries at grave threats si Davao City First District Congressman Paolo Miller. Ako si Cristone Sean Patria from Davao City. Si Pulong na kilala ko siya through Charlie. Close talaga. Pinakita na yung mukha, mga kababayan. Mag-invite si Charlie. Yun, sabi niya to. Sa video kasi nakayuko siya. 8 p.m. to 1 p.m. kasama namin si Charlie. Then umalis siya kasi sinundo na yung anak niya. Kaya umalis kami sa bahay ni Charlie. Lumipat kami ng bar. Yung babae, yung isa, 1K lang yung binigay niya. Then nag-react yung babae na ba't 1K lang. Dahil nalita si Pulong. Yung tinawag niya ako, lumabas siya ng isang patalin. Then hinabo niya ako. Sinabihan niya yung bodyguard niya na isa sa baba na lock mo yung door kasi lalabas daw ako. Yung saksak niya, parang 4 to 5 times ginawa. Sampal, stadya, tuntok, na gano'n, ulit pa ulit-ulit. Yun, parang wala. Hopeless na talaga that time. Kaya kahit anong niya, pinasalo ko na lang. Sabi niya, i-off na yung CCTV. Yun na wala na. Parang patay na ako nito. So yun, mga kababayan, ang maiksing video as posted at viral na ngayon sa social media. Yan o. Nakikipagtukaan doon sa babae. Ito yung possibly, ito si Pulong. So ito yung sinasabi natin. Kung ano yung itinanim, talagang yun ang anihin. Yung mga DDS, pakalat ng pakalat po ng kung ano-anong video. Yung Pulburon video, si Cathy Binag sabi, mayroon siyang bagong video noon. Hindi naman po na ilabas. Ibig sabihin, di man totoo yung sinasabi niya na video. Pero yung Pulburon video, mga kababayan, pinakawalan talaga nila, pinaviral nila. Ayun, pag tiningnan mo, talagang alatang-alatang fake. Pero ito, CCTV, mga kababayan. Hindi man po dinideny. Ang sabi lang ni Pulong, matagal na niya yan. So pag sinabi mong matagal na niya yan, ibig sabihin, siya mismo ang nagpapatunay na nangyari yung insidente na nakapture po sa CCTV. Kaya lang, ang sabi niya, ipapa-authenticate ko niya. O di, ipa-authenticate niya. Kung itong video ito ay talagang yung video kuha sa CCTV na ngayon po ay kumakalat, we have to give him the benefit of the doubt, siyempre. O ngayon, si Sara Duterte to the rescue, siyempre sa kanyang kapatid. Kaya lang, yung mga sinasabi ni Sara, malabo man pong paniwalaan kasi, you just imagine, sabi ni Sara, political attack niya ito, laban sa aking kapatid. Tinuro bigla yung ating Pangulo. Sabi nga natin, gumawa kayo ng katarantaduhan, nireklamo kayo ng mga nabiktima ninyo. Pagkatapos, yung kamalian ninyo, isinisisi ninyo sa gobyerno, administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Paano nangyari yon? Na pumasok yung politika. Di ba po, mga kababayan? Ayan o. Sabi dito sa balita ng ABS-CBN, Sara Duterte says lawyers working on Brother Paulo's assault case. Sabi ko sa inyo, nagkabol-bol yung buhay ng mga Duterte dahil sa kanilang sariling kagagawan. Sabi ni Sara, malamang yung kaso ni Congressman Pulong Duterte ay nasa mga abogado na rin niya yun. Pero yung timing na ginagawa nila at yung pattern na ginagawa nila sa pamilya namin galing sa administrasyon ay hindi siya
lost sa mga kababayan natin na nakikita nila kung ano yung panggigipit at pang-api na ginawa nila sa kanilang mga kalaban sa politika para tabunan o ikoberan iyong mga kakulangan ng gobyerno at ng administrasyon sa totoong serbisyo na kailangan ng bayan. Napunta doon sa cover up, yung gawain nilang cover up. Di ba silang kino-cover up nila yung mga masama nilang gawain? Ang unang cover up, mga kababayan, yung paggamit ng confidential funds. Kinover up ni Piatos, ni Pampano, ni Nova. Ang daming cover up, pero yung sinasabing kakulangan ng ating gobyerno. Inapakarami na pong nagawa yung ating Pangulong Bongbong Marcos in just 3 years. Nakita ko nga po yung pabahay po, napakagandang pabahay. Ipakita ko po sa inyo. Isa lang ito sa mga areas na napakaganda yung pabahay. O ito po, sa Palayan City, Nueva Ecija. Yun ang ating Pangulong Bongbong Marcos. With the next president na galit mga kababayan, successor of the president, Martin Romualdez. Tingnan ninyo ang pabahay na to. May swimming pool pa. Mga kondominyo, property sa Maynila, sa Makati. Ayan, mga kababayan, ng pabahay ng ating Pangulo. Kondominium po. Napakaganda. May swimming pool po. Biglang yaman po yung mga mahihirap po. Imagine makatira ka dyan. May swimming pool. First class po na mga facilities. Ayan siya. Nagawa ito ng tatay niya. Yan si Martin Romualdez with Secretary Acosar. May naliligo na po. Mga residente na dilipat dyan. Yan ang ating Pangulo. Tapos sasabihin ni Sara, mga kakulangan ng ating administrasyon. Anong kakulangan? Sobra-sobra na po ang nagawa. I-compare ninyo sa mga previous administration in just 3 years. Walang ganito na accomplishments na nagawa yung mga previous administrations. Beginning kay Cory hanggang kay Digong. Sa ating Pangulong Bongbong Marcos lang ito nangyari, mga kababayan. Pagkatapos, pipintasan, lalaitin ni Sara Duterte. Sasabihin niya, pang-cover up itong mga kaso na kanilang kinakaharap. Yung kaso po, ni Pulong, final ng isang pribadong complainant na allegedly binugbog niya, ginulpi niya doon sa bar. You see, na-capture po ng video ng CCTV. Sabi dito, House Speaker Martin Romualdez returned to the Palayan City Township Housing Project kahapon, nearly 2.5 years after he joined President Ferdinand Marcos Jr. in its ceremonial groundbreaking to inspect the newly completed amenities in the community. Accompanied by Human Settlement and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acosar, Speaker Martin Romualdez toured the completed amenities in the housing project, which include a clubhouse, swimming pool, basketball and tennis courts, a central park, and other recreational spaces. Isa pa pong nakakatuwang balita, kumpleto na po ang lahat ng amenities, sabi ng speaker. At ang mas maganda pa rito, wala pong ginastos ang gobyerno. Lahat ng amenities ay donasyon ng Bella Vita Land Corporation, isang kumpanya sa ilalim ng Ayala Group. Kaya saludo po tayo sa kanila. Yan ang tunay na bayanihan, ang pagtutulungan ng gobyerno at ng pribadong sektor para sa kabutihan ng mga tao, sabi po ni Romualdez. Kaya malabo po na paniwalaan yung mga paninira ni Sara Duterte sa ating Pangulo at saka kay Martin Romualdez. Bumanat na naman si Sara kahapon, pati kay First Lady Lisa Marcos. Pilit niyang dinodomihan ang malinis na pangalan ng First Lady. Na-confirm po, mga kababayan, ni Yossi Claire Castro na si Sara Duterte ay siyang source ng fake news. Di ba biktima ng fake news yung First Lady po, si Lisa Marcos? Na noong March, ang sabi, pinakalat ni Marlica at ng mga DDS, nakulong daw sa US, mga kababayan, si Lisa Marcos dahil doon sa nangyaring pagkamatay ng isang negosyante po na sabi na overdose sa droga. Remember? Yun din ang pinapakalat na kwento ni Sara Duterte. Sinagot ngayon ni Yossi Castro. Ito, Palace denies Sara Duterte's claim linking First Lady to death of Filipino in US. This as Duterte also claimed that the March 11 arrest and turnover to ICC of her father by Philippine authorities was an attempt to cover up the First Lady's controversy
in the US. Eh sabi ko sa inyo, tama yung sinabi ni E.S. Lucas Bersamin. Ang pabrika po ng fake news, si Digong. Tapos, siyempre, kasama na dyan ang kanyang pamilya, buong pamilya. Ang distributor sa mga minamanufacture na fake news, ang distributor po, yung mga DDS vloggers and DDS, yung mga supporters nila, sila ang distributor sa buong mundo. Distributor ng fake news. Ano, naitanong po dito sa press briefing kahapon kay Jose Castro. Panoorin natin. In a recent interview, Vice President Sara Duterte said every time may issue raw po against the Marcos administration, inaatake raw po ang mga kalaban. And may I read part of her quote? Merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Liza Marcos at nandoon sa police report. Cocaine yung sinasabi nagkalat doon sa kwarto na yon ay bigla na lang nilang hinila, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Your comment po, ma'am. Sa kanya pala lang galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito. Pinapakalat ni Marlica noon sa First Lady. Unang-una po, kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice Presidente? Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas March 10, 2025. Kung gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente, may records po yan. March 11, nagkaroon po ng event si First Lady with the representatives of Girl Scouts of the Philippines. That's May 11, 2025. Pwede po ba natin ipakita? Yan. Ayaw yang paniwalaan po. Fake daw yan. Nakasama niya ang ilan sa mga representatives sabi ng mga DDS. Girl Scouts of the Philippines. Nandiyan po si Dr. Cristina Lim Yuso, National President. Mrs. Teresita Gonzalez, GSP Central Board Member. At si Mrs. Rosaline Davadilla, National Executive Director. March 11 po, nang naaresto or dinala ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Paano po ito maiko-correlate kay First Lady? Samantalang March 11, nandito na siya sa Pilipinas, kasama ang sinabi po natin mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Ito po, ang sinabi ni VP Sara, ay walang paggalang sa pamunuan, sa organisasyon ng Girl Scouts of the Philippines. Pinapalabas niya na ang event na to ay hindi nangyari. Bilang Vice Presidente, hindi po ba dapat inalam niya muna kung itong mga taong pong itong nabanggit ko from the Girl Scouts of the Philippines ay totoong nagkaroon ng meeting sa ating First Lady. So, tanong natin, dapat pa bang paniwalaan ang mga sinasabi ni Vice Presidente kung sa kanya naman pala nanggagaling ang mga fake news at disinformation na ito? Ma'am, the Vice President was also asked about the alleged increasing or intensifying drug problem in the country. Your assessment po? Ano po yung assessment? Increasing drugs? Opo, drug problem. Okay. Unang-una po ay nadinig natin ang kanyang sinabi. Ang tanong lang natin, doon sa reporter, saan po kaya niya nakuha yung kanyang datos para sabihing lumalala ang problema ng illegal na droga sa bansa? Maaari po ba nating ipakita ang mga naging accomplishments ng PIDEA at ng PNP? Yan. You see? Makikita niyo po sa screen kung ano po yung mga nangyari at naging accomplishments po ng PIDEA at PNP. Ang daming accomplishments po. So, saan po kaya nanggagaling ang datos na itinatanong
kay VP Sara. Hindi po totoo na lumalala. Mas marami pong accomplishments ang ating ang administrasyon po ni Pangulong Marcos Jr. Sa katunayan, from July 1, 2022 to December 30, 2024, 94,050 anti-illegal drug operations had been conducted, which resulted in the arrest of 127,155 drug personalities and seizure of 52.49 billion pesos of illegal drugs. Ma'am, last na po from my end. May quote din po si VP about you po. Ang sabi po niya, sumasagot lang naman ako sa kanya. Hindi ako tao na kilalanan na unang nakikipag-away. Lagi ako ay sumasagot lang. Sinagot ko na yan dati. Garbage in, garbage out. Pumapasok sa kanya basura. Lumalabas sa kanya basura. Your comment po. Okay. Nung sinabi niyang garbage in, garbage out, ang pinatutukulan po doon na tanong ay patungkol sa pag-iimbestiga. Kautusan po ng Pangulo na magkaroon ng pag-iimbestiga sa nagiging problema ng mga consumers dito sa prime water na alam naman natin na pag-aari ng mga Villar. Ang ibig niya bang sabihin na basura ay yung pag-uutos na paimbestigahan ang prime water? Sa mga kababayan nating mga consumers ng prime water, ganito po ba dapat natin ituring ang kautusan ng Pangulo na basura or walang kwenta, walang saysay? Kaya nung sinabi sa atin ng Pangulo na ipag-uutos niya ang pag-iimbestiga at ito naman ay aking ipinahayag sa inyo, basura ba ang pag-uutos na yun ng Pangulo? Marahil sa kanya ay walang kwenta ito. Dahil, tandaan natin, hindi niya siguro alam kung ano ang mga reklamo nationwide na ng mga consumers ng prime waters. At dahil siguro involved ang pamilya Villar at ang sabi niya, ang tunay na kaibigan ay walang iwanan. Marahil ito rin po siguro ang dahilan kung bakit hindi naman agad nagkaroon ng pag-iimbestiga sa mga hinaing ng mga consumers ng prime water sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. Rich Bond. Durog na durog po si Sara Duterte kay Yusek Castro, kaya mainit ang ulo niya kay Yusek. Hindi umaobra ang mga argumento niya. Laging nababasag po ang kanyang mga argumento. So, lumalabas, confirm talaga, nagpapakalat sila. Sila ang mga sources ng fake news. Tama pa, mga kababayan? Monday na po, eleksyon na sa Monday. Huwag ninyong kalilimutan po, number 1 sa Senado, Benhur Abalos. Sabi ni Vice Ganda, ay sa naman niya pumasok sa Magic 12. Yung mga walang kakwenta-kwenta. Di ba? Kung pwede nga lang po, isa na lang yung iboto natin. Kasi yung ibang mga nasa alyansa po, panalo na 9 out of 10. 10 na lang yung nasa alyansa. Hindi na sinama ng ating Pangulo si Camille Villar na minimensyon. So, ibig sabihin, tanggal na po si Camille Villar sa alyansa. O ngayon, yung iba, mga kababayan ng mga kandidato ng alyansa, sure ball na, kaya kung ako sa inyo, para po makapasok, sigurado talagang pumasok si Ben Abalos. Single voting na lang po sa pagkasenador. Abalos. Yung iba naman iboboto yung mga nasa alyansa. Kaya lang, importante na masiguro natin yung boto kay Ben Abalos. Napapasok siya kaysa masingitan po ng mga walang kakwenta-kwenta. Yan ang mga strategy po. Si Ben Abalos po, mga kababayan, champion din po ito sa pabahay. Yan po ang track record niya. Champion ng abot-kayang pabahay bilang dating mayor ng Mandaluyong, pinangunahan ni Ben Abalos ang mga socialized housing projects na nakatulong sa libu-libong pamilya. Kabilang dito yung mga medium rise condos
at Land for the Landless programs na nagbigay ng permanenteng tahanan sa mga informal settlers. Ngayon, layunin niyang ipatupad ang mga parihong programa sa buong bansa upang matulungan ang mas maraming Pilipino na magkaroon ng disenteng tirahan. So talagang magiging katuwang siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba yung ating administrasyon may pabahay po? So laking tulong po sa last 3 years ng ating Pangulong Bongbong Marcos bilang presidente. Aktibo din siya sa paglaban sa droga. Bilang DILG Secretary, inilunsad ni Abalos ang BIDA program, Buhay, Ingatan, Drogay, Ayawan, isang community-based na kampanya laban sa iligal na droga. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nakumpiska ang mahigit 10.4 billion pesos na halaga ng iligal na droga at na-clear ang halos 28,000 na mga barangay sa buong bansa. Yan, very active pong DILG Secretary, si Ben Abalos. Advocate din po siya sa mga batang may pangangailangan, espesyal na pangangailangan. Sa Mandaluyong, sinimula ni Abalos ang Project Teach, isang programa na nagbibigay ng libreng therapy at edukasyon sa mga batang may espesyal na pangangailangan mula sa mahirap na pamilya. Dahil dito, pinangarangalangan ang lungsod ng United Nations Public Service Award noong 2015. Napakaganda po ng track records ni Ben Abalos, mga kababayan. Kaya kung ako sa inyo, para masiguro po na mananalo si Ben Abalos, kasi naglalaro siya sa from 8 to 17. So may pitch yung laban, mga kababayan ni Ben Abalos. So ang strategy, pag nag-single voting tayo, sa pagkasenador isa lang yung iboboto natin, aakyat siya sa ratings, di ba? And sa actual voting, mga kababayan, aakyat siya. Malalampasan niya yung mga wala mang kakwenta-kwentang kandidato sa pagkasenador. Tama po? Although si Ben Abalos po, suportado ng napakaraming mga local officials, congressmen, mga barangay officials, mga mayors, gobernador. Kaya lang, importante po na tayo mismo sa grassroots, sisiguraduhin natin mananalo si Ben Abalos po. Leader na may malasakit, hindi lang siya mahusay na administrador. Si Abalos ay isang leader na may puso sa bawat posisyon sa kanyang hinahawakan, mula sa pagiging mayor, MMDA chairman hanggang sa DILG secretary. Pinatunayan niya ang kanyang dedikasyon sa serbisyo publiko. Di ba, mga kababayan? Kaya, wag nating kalilimutan si Ben Abalos, number 1 sa Senado. Sa mga magsasaka, ito lang. Number 1, papalakasin ko ang kapangyarihan ng NFA kasi tinanggal ito ng rice tariffication. Isipin mo, kuminsan baksak ang presyo, kawawang ating magsasaka. Pero kung meron kang NFA na may sapat na pondo na siya na bibili sa iyo at siya na rin magbebenta, open, kasi hindi lang pwede ibenta, nakalagay ito sa batas, i-impact lamang nila, bartering, in terms of calamity. They can only sell it if there is a rice emergency. Tatanggalin natin yun. Isipin nyo, sabi nga ni Sir Kiko, kung libo-libong truck, buong Pilipinas, walang ginawa kundi bumili ng bigas sa mga magsasaka at binibenta mismo direkta sa mga tao. Naku po, masaya lang magsasaka, masaya yung mga bibili dahil nakakabura sila. Hindi ba? Napakasimple. Let's just empower the NFA at yan ang gagawin ko. I will amend the rice tariffication. Ito yung endorsement ng Liga ng mga Barangay Nasyonal. Dito po ang Liga ng mga Barangay para sumuporta sa inyo. Nandito na po kami sa likod ninyo, Senator Benhar Abalos. Ang kuryente natin ay pangalawa sa pinakamahal sa buong Asia. 20 years ago, pinindigan ko ito. Kung ako'y congressman, pumutol ako rito sa pagwis. The most overtaxed in the whole world ay ang kuryente natin. Yan ang una ko ipapay para bumaba ang kuryente, tumami negosyo, tumami trabaho, at tumaang ang buhay ng bawat Pilipino.
Ayos pa. At pro-Pilipinas si Ben Abalos, hindi pro-China. Pag natin pong iboboto, yung mga pro-China, mga traidor sila sa ating bayan, mga kababayan. Ito yung ating pagkakataon. Natablahin sila mga kababayan dahil sa kanilang pagtatraidor, paglilingkod hindi sa interes ng mga mamamayang Filipino, kundi interes ng isang pamilya lang at interes ng China. Saan ka nakakita? Pilipino tayo, pagkatapos pro-China ang iluluklok natin sa Senado. Kawawa yung ating mga mamamayang Filipino, ang ating bansa at ang future. At stake mga kababayan, ang future ng ating mga kabataan. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.